Kamusta mga katropa? Update ko lang kayo, nag-i-snow na po dito sa amin. At grabe, yung huling vlog ko nung ano pa yun, yung bakasyon ko pa sa Edmonton. So ito na yung realidad. Winter na po rito. Actually fall pa yan, fall pa lang, pero nag-i-snow na, maaga yung snow. Usually nung 2 years ago nag-snow siya, November na yun nag-snow, pero ngayon October nag-snow na. So yan mga tropa, papasok muna tayo. At pasensya na kung hindi ako nakakapag-update, nakakapag-upload ng latest na videos ko. Pero may mga naipon akong videos nung nandito ako sa Manitoba. At sana pagtsagaan nyo ulit to. Meron pang dalawang episode. Dalawa na lang, last na to. So mangyayari, sineshare ko kasi yung mga experience ko doon. At saka may mga konting mapupulot din naman kayo doon sa mga experience ko na yun. Kasi malay nyo, ma-experience nyo rin. At saka malaman nyo kung ano yung nangyayari. Ganun lang naman yun eh. Pag nandito kayo sa Canada, ganun lang yun. So ayun po mga tropa, no? Pasok po tayo at panoorin nyo po itong video na to. So ang dumadaan dito ay mga bus at saka mga nagbabike. Ayun, tapos sa kabila dyan, yan yung mga private vehicle. Ayun o, katulad ng mga bata doon o. Nakapag-bike yung mga bata doon sa gilid ng kalsada. Grabe o. This is great. Yun. Ang ganda ng lugar. Ito na po yung Banff. Dito ko yung nakikita ko to eh. Napapanood ko lang to eh. Nakikita ko lang silang naglalakad dito. Grabe oh. Napapanood ko lang to pero nandito na talaga ako. Whew. So yun o, may nakakilala pa ako. Ano pangalan pre? Abraham Buenape. Abraham Buenape, yun, shout out oh, nandito kami. At saka bisita, galing sa BC. Anong tawag dito? Hindi ko rin alam kuya kasi turista dito eh. Oh, turista. Saan kayo kuya? Sa Manitoba ako. Bale, pumasyal lang ako sa Alberta. Dinalaw ko yung tropa ko. Ayun, nagbabakasyon lang. Eh, dito nagbike kami galing Canmore, tapos pumunta dito. Magandang adventure eh. Nung isang kahapon, inakyat namin yung bundok dun sa Lake Louise. Tapos sumakyat kami, pumunta kami sa Lake Agnes. Grabe. Dire-diretsong adventure to, ano? Enjoy na muna kayo. Sige. Sige, bye. Enjoy. Ano, pagod natin? Okay lang. Okay. Huminga pa. Hinga muna tayo. Ayan ah. At least natapos natin yung journey natin na Canmore to Banff. Mas busy. Busy, dami kasi weekend, Sabado. At grabe, daming tao. Baka bukas nararamdaman ko na yung naninigas kong legs. Huwag naman sana. Pero alam mo, sa tingin ko to, magastos dito. Mukhang mamahalin yung mga bilihin dito. Itsura pa lang, napakaganda na. Mga kasama ko pala, sawa na rito. So ibig sabihin, ako na lang yung hindi napunta rito. Ako lang yung dahilan kung bakit sila bumalik dito. Kaya susulitin ko na rin. Kaya pala pagdating dito, parang hindi sila nagulat eh. Kasi ilang beses na pala silang pabalik-balik dito. Well anyway, ganoon naman talaga eh. Pag first time mo talagang magagandaan ka talaga. Sa second time, maganda pa rin. Sa pangatlong time, okay na, pahinga na lang. Kaya ginagawa na siya, papahinga na lang. Si Manang Pe, nakailang beses na, pangatlo, ayan o. Pupunta kami hanggang doon, naantay lang namin si Lou para maglakad-lakad na kami. So, bale, naiwan na sila dahil pagod na at kami na lang ni Jem ang magbabike.
Kasi ako na lang yung hindi nakakapasyal dito eh. Lahat pala sila nakapasyal na. Oh, grabe oh. Tingnan mo oh. Ang ganda rito sa street na to oh. Maganda. Sold. Hindi matatawaran ang experience na to. Punta ko rito. Ayan oh. Nakakaingit yung mga kumakain dyan. Pero I'm pretty sure mga mahal ang mga yan. Mahal sigurado yan. Sa tingin mo, Jim, mahal yung mga pagkain dito? Hindi. Hindi? Affordable? Oo. May credit card naman, no? Pupunta kami doon. Mukhang maganda yung place na yun. At saka mansion nata yun eh. Wow, maganda naman dito. Mansion, batong bahay. Naglalakad po kami ngayon. Nakaya-akay ang bisikleta. At grabe, maganda dito. Aha, ganda ng view. Fred, ayan, nakilala ko po si Kuya Fred at saka yung pamilya niya po, tiga Isabela. Ayan, tiga Isabela. Nandito, tiga Edmonton din. Namasyal dito sa, ano ba to? Banff. Vermilion. Namasyal lang din dito. Pinasyal ako ng tropa ko. Ayan. So itong lugar to napakaganda. Hindi to makakalimutan. Sobra. Busy. Next time. Pag may perang, kailangan mag-ipon muna. Ayan. Ayun po. Shout out po kuya. O kuya. Isabela. Opo. Isabela. Ayun. Maganda po ang lugar na to at pasyal po kayo. Siyempre pag nandito na kayo sa yun Banff Town, yun sobra maganda po siya. Goodbye for now, Cascade Garden. So napakagandang garden, tapos yung mansion. Pumunta ako dito sa Banff, parang hindi ako turista, parang kasi itong damit ko parang bambahay lang itong attire ko. Tingnan mo yung mga turista rito, naka-dress up talaga na parang ano eh. Astig eh. Ang tao naman dito walang pakialamanan ng damit, diba? Ako lang yung naiirita sa sarili ko. Okay, so mga tropa, at dito na po kami sa lake kung saan kami magpa-paddleboard. Parang gusto ko maligo kasi hindi pa talaga ako naliligo, pero tingnan natin kung makakaligo ako ngayon oh. May mga naliligo doon. Ang ganda. Ang ganda ng view. Ayun o, may nagpa-paddleboard doon. Ganun yung gagawin namin. Ito yung sistema ng paddleboard. Ayan, yung paddleboard. Akala ko ano siya eh, surfboard. Pero ito pala, binobombahan. Mas malaki siya kaysa surfboard. Mas malapad pala. Pero may ganitong surfboard na ano eh, malaki. This is our second activity for the day. Bike 24 kilometers. And then 20? 24. 24 ba yun? 20 yung nakasalagay doon? No. Before galing tayo ng N-Bridge. Ay, ano ba yung tawag doon? Engine Bridge. Kailangan nating mag-suot ng life vest. Kahit marunong kang maglangoy, requirements kasi. Pero mas mabuti na rin yung safe kasi hindi ko alam kung gaano kalalim yan. Tsaka malamig. Tsaka malamig yung tubig. Malamig yung tubig. Yun. Kaso hindi ko masiper. Masyadong maliit yung vest. Ito po yung ano niya, bromance niya. There you go. Paki-flex naman nung ano, paki-flex naman ng sunburn. Pakita ko nga pala yung aking sunburn na nag-bike. Yan. Ito yung magiging outcome ha. Ito yung North Pole. Ito yung equator. Aray, mahigpit man masyado. Yung tiyan ko, bil-bil. Dito ko hahawakan papunta doon sa Tubig. Tapos dito ko may pesto, yung pa hanggang dito. Tapos, Tapos, huwag nyo kakalimutan to. Pinaka-importante to, ilagay dito sa leeg. Hindi, joke lang. Ilagay siyempre sa paa. Yan.
just chill and do this song. Let's just lay here all day long. Nowhere else where we belong. All she wants coffee and cuddle. Sipping on our patio. We ain't got nowhere to go. Baby, kiss me. Nasubukan ko rin mag-paddle lang nakatayo. Hop, hop, hop. Astig. Nowhere else where we belong. So, okay na to. At maraming salamat kila Jeremy. So, ganito yung pagbuhat pagpunta ng ano. Kanina, sinubukan kong tumayo. Okay naman yung tumayo ako kanina kaso dito lang sa malapit. Tapos nakabangga ako ng ano, ng bato. Yung pagkabangga ko ng bato, nawalan ako ng balanse. So yun, bumaliktad ako. At tumama yung kamay ko dun sa bato. Hindi ko na ano eh. Anyway, nakatayo. Yung balanse, pag nakatayo ka, talagang hahanapin mo yung balanse mo dun sa paddleboard. Ang hirap din. So mag-i-spread ka ng paa mo at tapos ibabalanse mo talaga. Hanggang sa nakuha ko yung balanse, okay naman siya. So ayan na po si Sasya, magpapadel na tapos maliligo siya. Kasi hindi pa po kami naligo. Diyan ako bumangga kanina. Yung fin ng ano, yung fin ng paddleboard bumangga diyan. So nabaliktad ako. Magtatampisaw na lang. At grabe ang lamig ng tubig. Pumupasa na rin lang yung lower part ko. Babasahin ko na totally. Sabay mag-aano na rin ako. Ayan. Yanina kasi yung pagkakabaliktad ko. Hindi nga lang nakuha na ng video. Pero syempre part of ano yan eh. Part of sa beginner ba. Lamig siya. Pero okay lang. Makakaya to. Ay, this is my last part of the journey. So kailangan kong nasapin tong lake na to kahit naiihi na ako. Lu, saan pwedeng umihi? Ingat-ingat na rin lang kung sakaling yung mga magpa-paddleboard, yung balanse hindi rin ganun kadali yung balanse. Kailangan lang talagang pagpraktisan. Practice ka muna dito sa mababaw pero iwasan yung mga ganung bato kasi masakit eh. Yun, nagkasugat-sugat ako. Sugat, ayan. Katapos ang paddleboard, Papay. Ito yung binili namin kanina ni Sasha. Habang pauwi na po kami at nakaligpit na kami, dumadami pa yung taong dumarating. Kaya pala dumarating ang tao, ayan. Nandito kasi yung artista, si... Ayan, dinutumog yung artista. Hindi po, kasi sunset na. Kasi sunset na yan. Sorry. Gumaganda ang ang sunset. Ayan, ang ganda ng bundok na yan, oh. Why can't I let the day be done? When the sun is out of sight, so is my peace of mind. Why can't I have a little fun? Little fun. My worries should be put aside. Put aside. Okay, so yun po, ibabalik na namin yung bisikleta na nirentahan ko at kailangan ko magbayad sa sa excess niya. Kasi sumobra ako dun sa 2 to 5 hours na rinentahan namin eh. So yun, kung sakaling pupunta kayo dito at magre-renta ng bisikleta, dito lang kayo magrenta. Yan. Dito, mura na. Tsaka pakabait ng may-ari. Pala, mga Chinese sila. Ayun. Kaya kung gusto nyong mag-bike papuntang Canmore at Banff, dito lang, magrenta lang kayo dito. Pinaka-affordable talaga. Tapos meron pa silang mga e-bikes yun.
Ayun, katatapos lang ng trabaho namin mga katropa. At so ito po yung sitwasyon namin paglabas ng trabaho. Ayan, nag-snow na po, tapos nag-yelo na. Lakas na, lamig ah. Madulas. Black ice. Ayan po si Jose, nagtitinda ng siopaw. Ayun, siopaw. Yung nga napanood yung kanina, yun yung nasa bump na kami nung nagbisikleta, nakarating kami sa band. Tapos namasyal kami doon sa yun yung mansion na yun. Yun na yun. Kalimutan ko tuloy yung pangalan. Tapos pumunta kami doon sa lake, nag-paddleboard. Tapos medyo hindi maganda yung pagkakasemplang ko doon. Siyempre beginner, natural lang nangyayari yan, pero buti na lang hindi mas worse yung nangyari sa akin. Kasi kung talagang baka nauntog ako doon sa pato na yun. Pero buti na lang hindi, no? So yung mga ganong experience, sana nag-enjoy kayo at nagustuhan nyo. Kasi kung sakaling kayo hindi nyo napasyalan yung mga lugar na yun, pasyalan nyo na po. Yung mga nagpaplanong nangangarap pumunta sa Canada, isa po yun sa mga magagandang lugar dito sa Canada na pwedeng puntahan. Shoutout nga po pala kay Rosie Matienza, kay Den Henry at saka kay Castelo. Nakalimutan ko na yung iba kasi medyo matagal-tagal na rin kasi. So maraming salamat sa mga pag-views ninyo. Na-appreciate ko yung sabi ni Rosie na talagang nagustuhan niya daw yung mga editing ko. At may mga tinatapos lang po ang videos na sana magustuhan niya pa rin. At wala, konti lang po yung views. Pero okay lang po yan. At least meron po akong napapasayang mga kababayan nating viewers yan. So yun mga katropa, kailangan ko ng umuwi at ng magpahinga. So next time na lang uli. Alam po. Baby, you give me ice and fire. So ready na po tayo. Let's go! Ay!